to the pain that I thought I could hide. You brought the gift of your very life, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life is an offering, my life to save. Turning
think about just what He's done, I start counting my blessings one by one. I do not deserve all that He's done for me, but I'll praise Him forever through eternity. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. He's given me breath and He's given me life. He has saved my lost soul from torment and strife. Jesus died on the cross just to show me His love. He has built me a home in heaven above. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. Often I stumble as I journey this way, but His mercies are new every day. His grace is sufficient for every trial. He amazes me more and more every mile. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. I am so blessed. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Allow you, Holy Spirit, you captivate your life soul, and every day I grew to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Allow you,
Magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa atin pong family altar ngayon pong araw ng Thursday, August 17, 2023. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli na naman ho tayong magkakasama sa gawain po ng Diyos. Ano po? Kaya nga nakatutuwa sapagkat niloob na naman po ng Panginoon na tayo po ay merong family altar ngayon pong gabing ito. At siyempre, gusto rin ho nating pasalamatan si Sir Marian Michelle Cauyong. Ano po? Mula po yan sa Calbayog, Samar. Isa po yan sa masipag at talagang matapat na kapatiran po natin dyan po sa gawain sa Calbayog. Kaya nga maraming salamat. Yung kanya pong inawit ay Come Holy Spirit. Kaya nga nakatutuwa. Sana talagang patuloy ka pang gamitin ng Panginoon, Sister Michelle, at patuloy ka pang maging blessing sa ministry. Naniniwala ako, hindi madali ang inyong kinakaharap na pagsubok at habang kayo'y naglilingkod, alam ko may mga pagsubok na dumarating na siyang ginagamit ng kaaway para kayo ay hadlangan, para kayo ay pigilan sa gusto nyong gawin para sa Panginoon. Pero naniniwala ako, hindi magtatagumpay ang dyablo. Kaya maraming salamat, Sister Michelle. Sana ay talagang patuloy kang pagpalain ng Panginoon. So sige po, tayo ngayon mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. At again, gusto lang po nating i-welcome yung mga kapatiran na kasama na po natin sa iba't ibang lugar. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kung handa na po tayo, tayo po ay magbukas na ng Biblia. Please open your Bible in the book of Philippians, Philippians chapter 4, verses 4 and 12. Ito pong dalawang talatang ito ang inilagay ng Panginoon sa puso po ng inyong lingkod na kung saan ito po ang maganda nating pag-aralan. Kumbaga, dito po ay kapulutan natin ng aral kung papaanong tayo po ay mapagpapala at matututo mula po sa salita ng Panginoon. Tulungan na lang po ako ng mga digital ushers and usherette natin, yung atin po mga verses, yung title at yung mga puntos, kung pwede po, ilabas nyo na lang po sa comment. Gawa ng ako po hindi po marunong maglagay ng mga lower third. At kaya malaking blessing po na may mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon na ginagamit sa atin pong media ministry. Diyan ko po na-appreciate yung mga tinalagan ng Panginoon para po sa ganito pong ministry. Kaya blessing sa atin. Yung buhay nila Sister Eliza at yung kanilang team. Yung media team natin. Malaking help at malaking blessing po yung mga nag-e-edit, yung mga gumagawa ng mga design, yung mga kumbaga humahawak ng camera, malaking blessing kayo sa ating online ministry. Again, ito po ang ating mga pag-aaralang talata. Verse number 4, sabi ho ng Bible, Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. And verse number 12, I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, tunay po na Ikaw ang siyang kumilos, gumawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tunay pong pagpalain mo ang amin pong ginagawang programa. Ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang mga makapakinig ng mensaheng ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming hinihilingan na magbigay sa amin ng makalangit na karunungan. Naway malayang kumilos din po ang banal na Espiritu ngayong gabing ito. Tunay po, Panginoon, na Ikaw ang siyang amin pong pinagtitiwalaan. Ikaw po ang siyang amin pong hinihilingan ng pagpapala na ipagkaloob mo po sa amin sa mga oras na ito. Gamitin mo ang mensaheng ito, gamitin mo po ang inyong abang lingkod na maging hamon at blessing ang mga ituturo po namin sa oras na ito. Kaya Panginoon, Ikaw po ang siyang aming pinasasalamatan, pinapupurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, the title of our message for this evening is True Happiness. Once again, the title of our message for this evening is True Happiness. So sa madalit salita, mga kapatid, ito ho yung inaasam ng lahat. Mapa-Kristiyano o hindi Kristiyano, ang gusto natin ay yung maging masaya po tayo sa ating mga buhay.
O, kumbaga, yan ang inaasam natin. Pero maganda, paano ba natin ito makakamit? Paano ba natin ito makakamtan sa buhay natin ito? Kasi kung tutuusin, ang mundo ay nag-aalok din po ng kagalakan. Ang kaaway din, nagbibigay din ng kagalakan. So sa madalit salita, magandang klaruhin natin, ang magandang makamit natin sa buhay ay hindi lang basta kagalakan, kung hindi ito yung totoong kagalakan. Is happiness is a passing emotion or a permanent state? Yan yung magandang sagutin natin eh. Yung kagalakan ba na iniaalok ng Biblia, kagalakan lang ba na dadaan sa buhay natin o kagalakan na talagang mananatili sa atin anuman ang mangyari? Kasi tignan po ninyo. Sabi ho ng 1 Corinthians chapter 4, okay, verse number 11. Ulitin ko po, sabi nung talata, 1 Corinthians chapter 4, verse number 11, even unto this present hour, we both hunger and thirst and are naked and are buffeted, and have no certain dwelling place. According to Apostle Paul, ito yung kanyang personal experience in the ministry. Ito yung kanyang mismong naranasan sa kanyang ginagawang paglilingkod. Ano po yun? Mismo, sabi ni Apostle Paul, ngayon ay nararanasan namin ang kagutuman. Nararanasan namin ang kauhawan, ang kahubaran, ang kahirapan, at maging ang aming mga tutuluyan, hindi namin matiyak. Sa madalit salita, sa buhay nating ito, hindi ho natin mababago kung ano po ang nakalagay o nakaabang sa atin pong buhay na mangyayari. So sa madalit salita, ito na ho ang tanggapin natin. Na talagang sa buhay natin ito, bilang mananampalataya, hindi ho natin maiaalis yung katotohanan na kahit nasa Panginoon na tayo, kahit nagtatapat tayo, hindi po tayo exempted sa mga problema. Haharapin natin yan, mga kapatid. Dadaan yan sa buhay natin. Pero ito po ang magandang blessing sa buhay natin. Pwede pala nating makamtan yung kagalakan na hindi lang po dadaan sa buhay natin. Pwede po itong manatili. Pwede ho natin itong mapanghawakan despite ng mga difficulties, despite ng trials, despite ng problems. Sa buhay natin, pwede ho itong mangyari. Makakamtan natin yan, mga kapatid. Kasi kung titignan ho natin, sabi ni Apostle Paul, sa kanyang ginagawang pagtatapat, ang naranasan niya, puro kahirapan. Nakaranas siya ng problema, nakaranas siya ng kagutuman at kauhawan. So, meaning, kaya nga sabi ho ni Apostle Paul then, if we live godly in Christ Jesus, we shall suffer persecution. So, sa madalit salita, tayo pong mga naglilingkod, posible na tayo po ay maharap pa rin sa mga iba't ibang klase ng pagsubok. Pero ito ho, ang magandang tanong, paano ba natin makakamtan yung sinasabi ng Bible na permanenteng kagalakan, yung true happiness? Lahat po tayo, as I said a while ago, gusto po natin na tayo ay laging masaya. Hindi ho kasi masarap sa pakiramdam yung lagi tayong malungkot. Hindi ho maganda sa itsura natin na tayo po ay laging parang binagsakan ng langit at ng lupa. Di ba? Ika nga ng mga kasabihan sa mundo, para tayong dinagnan daw ng problema. Para tayo binagsakan ng langit at ng lupa kapag tayo ay laging matamlay, kapag tayo ay laging nakasimangot. So anong sabi ni Apostle Paul dito ho sa ating passage? Sabi niya rito sa verse number 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So sa madaling salita, alamin natin, paano ba natin makakamtan yung true happiness and permanent happiness. Ito ho, yung mga nakita ko, mga kapatid, dito ho sa ating mga talatang binasa. Number 1, from our right belief. Again, this is our first point for this evening. Number 1 is from our right belief. So, ibig sabihin, yung kagalakan na gusto nating makamtan at mapanatili sa ating buhay, una, makakamtan daw natin yan kapag meron tayong tamang paniniwala. Sa anong bagay yung gustong ituro po sa atin? Kasi tignan po ninyo. In Romans chapter 12, verse number 12, ito po ang sabi nung talata, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. So again,
sabi po sa Romans chapter 12, rejoicing in hope. Kapag ang tingin po natin, mga kapatid, sa problema ay kaya nandyan para tayo hatulan na at pahirapan, mga kapatid, hindi ho tayo magiging masaya. Sino ba naman ang matutuwa ng pinarurusahan? Sino ba naman ang matutuwa na ang tingin niya sa nararanasan niya, pinahihirapan siya? Well, mga kapatid, siguro po ang magandang unang iayos natin dito, hindi po yung sitwasyon na nangyayari sa paligid natin. Ang unang dapat nating iayos ay yung atin pong belief. Baka mamaya pag may problema, ang tingin kagad natin, pinarurusahan tayo. Baka mamaya pag may pagsubok sa buhay natin, ang tingin kagad natin, nako, iniwan tayo ng Panginoon. Talagang magiging malungkot po ang ating buhay. Kapag ang tingin natin sa sitwasyon natin ito, para bang ito na ang kawakasan, ito na ang katapusan, tandaan ninyo, mismong ang Biblia nagtuturo sa atin. Sabi po ng Bible, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." So sa madalit salita, mga kapatid, ang Bible itinuturo sa atin na ang magiging kawakasan ng mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon ay magandang kawakasan. Yung successful ending. Yun po ang gusto ng Panginoon at doon tayo dinisenyo ng Diyos. Kaya nga kung ating pong nararanasan ngayon, problema. Kung ating pong nararanasan ngayon, hirap at pasakit sa buhay. Mga kapatid, matuwa tayo sapagkat ang lahat ng yan, sabi ng Bible, bahagi lamang sa naging sufferings ng ating Panginoong Jesus. So tayo po partakers. Tayo po ay kabahagi ng hirap at pagtitiis ng ating Panginoon nung siya po ay nagministeryo dito sa lupa. Tignan po ninyo. Hindi ba't bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod? Tama po ba, mga kapatid? Bawat isa po sa atin, tinawag ng Diyos para tayo ay makapaglingkod. So sa makatuwid, kung ano ang naranasan ng Panginoon nung siya ay sumusunod sa kalooban ng Ama, hindi rin po imposible o malayong mangyari na sa mga kagaya natin na lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, hindi ho tayo makaranas ng naranasan niya. Alamin ho natin, ano po ba ang mga naranasan ng Panginoon? Sabi ho ng Bible, wala siyang matulugan. Foxes have holes. Birds have nests, but the Son of Man, again, ang Panginoon mismo ay wala po siyang masulingan o matuluyan para sa kanya pong kalagayan. So yan ang sabi ng Bible. Ano pa? Siya po ay, kumbaga, pinupulaan, pinipintasan, pinahirapan, sinuntok, sinaktan, ipinako. So lahat ng mahihirap na pwedeng pagdaanan ng isang sumusunod sa Panginoon ay naranasan po ng ating Panginoong Yesus. So sa makatuwid, kung tayo po partakers ng sufferings ng ating Panginoon, hindi ho nakapagtatakang mararanasan talaga natin yan. So kaya anong dapat nating gawin? Itama ho natin yung ating pananaw, itama ho natin yung ating paniniwala patungkol po sa mga nararanasan nating hirap sa buhay. Kasi kung hindi ho natin alam yan, mga kapatid, maliligaw ho tayo. At ito talaga ang makikita sa itsura ng mga naglilingkod. Imbis na maging masaya, magiging bitter. Why? Kasi nga, ito pa ba ang isusukli sa ginagawa nating pagtatapat? Kagutuman, kauhawan, kahubaran, problema. Ito pa ba ang igaganti sa atin ng Diyos? Kaya nga kapag hindi ho klaro sa atin yan, malulungkot tayo. Pero kapag tama po yung ating paniniwala sa nararanasan natin sa ministry, kahit gaano pa yan karami, magiging kagaya tayo ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Si Pablo ho, nung panahon na yan, nakakulong . Kung aalamin nyo ho yung kabuuan ng kwento, nung yan sinulat niya para po sa mga taga-Pilipos, ang sabi ho ng Bible, siya nakapiit. Sa piitan, nakahimpil sa piitan, nakakulong. Pero anong sinasabi ng Apostle Paul? Pinalalakas niya yung mga kapatirang nakakalaya. Ini-encourage niya yung mga kapatirang nasa labas ng kulungan. So anong ibig kong sabihin? Anong gustong ipakita rito ni Apostle Paul? Nagmamagaling siya? Medyo parang nagyayabang siya? Hindi po.
Alam lang niya ang dapat niyang maging kalagayan. Alam lang ni Apostle Paul kung ano yung dapat maranasan ng naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, tignan niyo po, sabi ho ng 1 Corinthians chapter 4. Sundan po ninyo ha, verses 11 to 14. Again, 1 Corinthians chapter 4, verses 11 to 14. Ito ho, yung mga sinabi nung talata. Even unto this present hour, we both hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place, and labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we suffer it, being defamed, we entreat, we are made as the filth of the world, and are the obscuring of all things unto this day. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. So nililinaw ni Apostle Paul, hindi niya sinasabi ito para matakot kayong maglingkod. Hindi sinasabi ni Apostle Paul ang lahat ng kanyang naranasan para maduwag yung mga mananampalataya, kundi maitama yung kanilang pananaw sa ginagawa nila sa Panginoon. Kasi pwedeng ganito ho yan. Iisipin natin, kaya natin tinanggap ang Panginoon para maging okay ang buhay natin. Bagamat, ang totoo naman ho talaga, pag nasa Panginoon tayo, inaayos tayo ng Diyos. Pero yun nga lang, baka mamaya, mali yung ating kaisipan sa pagtanggap natin sa Panginoon. Baka akala natin, pag tinanggap natin ang Panginoon, hindi na ho tayo magugutom. Hindi na tayo magkakasakit. Wala nang magagalit sa atin na ibang tao. Wala nang magpe-persecute sa atin. Lahat magiging kaibigan natin. Rerespetohin tayo, bibigyan tayo ng pabor. Yan yung mga pangako ng kaaway na maling-mali sa katotohanan na tinuturo ng salita po ng Diyos. Gaya ho ng sinabi ko kagabi sa atin pong preaching, nung prayer meeting, hindi ho tayo welcome sa sanlibutan. Ang tingin nila sa atin, tayo mga mangmang, walang kakayanan, di ba? Parang walang magagawa at walang mapapatunayan. Kaya nga ito yung malaking hamon sa mga mananampalataya na talagang ang gustong patunayan yung merong Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, hindi niya sinabi ito para maduwag kayo. Hindi ko sinabi ito para ipahiya kayo na ganyan ang ating mararanasan at yan ang magiging sukle o kapalit ng pagtatapat natin sa Panginoon. Kundi makita ninyo na yung atin pong ginagawa sa Panginoon, sa totoo lang mga kapatid, hindi ho yan sayang. Hindi ho baliwala yung mga ginagawa natin. Kasi mismong ang Panginoon na nagsabi, your labor is not in vain. Hindi baliwala ang ating ginagawa. Kaya nga mga kapatid, nakita ko po, kung gusto nating magkaroon, pakinggan nating maigi, kung gusto nating magkaroon ng totoong kagalakan, ito ho yung dapat nating unang gawin o matutunan. Ano po yun? Yung ating paniniwala, itama natin. Magmumula yan sa tama nating paniniwala sa Panginoon at sa ginagawa natin sa ministry. Tandaan po ninyo, ang gawain ng Diyos ay dapat hindi maging burden. Ang ministry ay hindi po dapat maging pabigat. Ang ministry ay blessing. Amen? Ang ministry ay dapat nagiging channel ng Panginoon para i-bless ang buhay ng naglilingkod. Kaya nga maling-mali na kapag nasa gawain tayo, parang ang nararamdaman ng Panginoon, matinding sakripisyo, talagang ang hirap ng ating ginagawa. Mga kapatid, kahit buhay pa natin, ay gugulin natin sa paglilingkod. Kahit buhay pa natin, ipagamit natin sa ministry, kulang pa yan sa ibinigay at ginawa ng Panginoon para sa atin lahat. Hindi po sasapat yan sa sakripisyong ginawa ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At bukod pa po roon, meron siyang inihahandang blessing. Meron siyang reward na ibibigay sa mga naglilingkod. Kaya nga yan yung unang bagay na nakita ko kung talagang gusto nating magkaroon tayo ng true happiness sa atin pong mga buhay. Second thing is from our righteous blessings. Kasi tignan po ninyo, di ba, lahat tayo gusto natin ng pagpapala. Pero anong sabi ho ng Bible? Pag sinabi nating blessing, pag yan galing sa Panginoon, anong sabi? And He added no sorrow with it. The blessing of the Lord, it makes you rich, and He added no sorrow with it.
So meaning, kapag yan galing sa Panginoon, na tinanggap natin, mga kapatid, hindi tayo magiging malungkot dyan. Hindi problema yan. Hindi dapat pinagtatalunan yan. Hindi dapat pinag-aawayan yan. Kasi nga, blessing nga ng Panginoon eh. Pag sinabi ho nating blessing ng Diyos, He addeth no sorrow with it. Kaya kapag ang bagay na tinanggap natin, pinagmumulan ng problema, isipin nating maigi, aralin nating maigi, yan ba talagang galing sa Diyos? O baka naman, pandaraya yan ng kaaway para tayo ay linlangin sa atin pong mga buhay. Kasi tignan po ninyo, kung blessing yan, bakit nagiging magulo yung buhay natin? Kung blessing yan, bakit inilalayo tayo sa kalooban ng Diyos? Bagay man yan o anumang opportunity na meron sa buhay natin, naniniwala ako, napakaraming form ng pagpapala na pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa sino man. Pero dapat maging wise tayo, bakit? Sapagkat baka mamaya nalilin lang tayo ng kaaway, akala natin blessing, yung tinanggap natin, yung pala, paglalayo na yan ng kaaway sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag blessing ng Panginoon, magiging mapagpasalamat ka. Pag blessing ng Panginoon, makukontento ka. Pag blessing ng Panginoon, mas lalago ka. Pag blessing ng Panginoon, magiging masaya ka. Pag blessing ng Panginoon, mas lalo kang magagamit sa ministry. Kumbaga humingi ka ng isang bagay, binigay ng Panginoon, pero ang kalunduan, nawala ka sa ministry. Hindi blessing ng Diyos yan. Baka habang nananalangin ka, naririnig ng kaaway. Kasi ang dyablo, hindi naman po siya all-knowing para malaman lang ho ng lahat, ang dyablo po ay hindi all-knowing. Kaya nga, ang ginagawa ng kaaway, he's like a roaring lion. Walketh about seeking whom. Ibig sabihin, tinitignan niya, minamantyagan niya, inoobserbahan niya, sino kaya dito ang pwede niyang mabiktima. Kaya kapag tayo po nagpe-pray, bukod po sa Diyos, na nakakarinig ng ating panalangin, nakakabasa ng ating puso, ang dyablo ay nagbabantay rin na tinitignan niya kung ano yung mga kailangan natin. So baka mamaya, yung tinanggap natin na blessing, hindi pala ho talaga blessing na galing sa kataas-taasan. So bakit? Nagiging malungkot ang buhay natin sa mga bagay na meron tayo kasi nga akala natin yun yung blessing na galing sa Diyos. Tandaan po ninyo, pag galing sa Panginoon, walang halong anumang kalumbayan. Walang kasamang problema. Yan po ay ma-enjoy natin at magagamit natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga nung sabi ng Bible, if that is a righteous blessing, ito ho ang turo ng salita ng Diyos. In 1 Thessalonians chapter 5, verse number 18, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So sa madalit salita, mga kapatid, para maging klaro ho, ang blessing na galing sa Panginoon, nagbibigay kagalakan, hindi nagdudulot ng problema. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, para maging masaya tayo lagi, una, tama dapat yung ating pananaw, prinsipyo at paniniwala sa ginagawa natin sa Panginoon. Pangalawa, pag meron tayong mga tinatanggap, siguraduhin natin na yan blessing ng Panginoon, hindi galing sa kung ano paman. Naniniwala tayo, kapag blessing ng Diyos, nagbibigay ng real joy. Nagbibigay ng true happiness, hindi sorrow. Kaya nga para tayo po maging masaya, siguraduhin natin na yung ating tinatanggap, pinasasalamatan natin sa Panginoon. Kasi kapag hindi po yan nagdulot ng maganda, paano mo yan pasasalamatan? Naintindihan po ninyo? Di ba kaya ka nagpapasalamat, nag-e-enjoy ka doon sa binigay sa iyo? Parang nung binigyan ka ng rubber shoes, nung binigyan ka ng t-shirt, nung binigyan ka ng gadget, nagpapasalamat ka kasi na-e-enjoy mo yung gamit na yon at nagagamit mo sa tamang purpose. Pero kapag yun naglulundo ng mali nating pamumuhay at dinadala tayo sa paglayo sa Panginoon, mga kapatid, di mo namamalayan, lulungkot ang buhay mo. Bakit? Nakikita mo yung sarili mo, parang nagiging mali, papunta doon sa, alam nyo hindi dapat yun yung maging kalagayan. Kaya nga, yun ho yung bagay na nakita natin, mga kapatid. Kaya nga, sabi ho ng Bible, gusto nating maging masaya, gusto natin ng tunay na kagalakan,
yan ay magmumula sa mga tamang blessing o tamang pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos. Tandaan po ninyo, siguraduhin natin na yung tinatanggap natin ay galing sa Panginoon. Ano po? Para maging masaya ang ating buhay. And then thirdly, ito ho yung ating pangatlong bibigyang pansin, from our receptive behavior. Ayan. So, tandaan po ninyo, ang reaksyon ng isang merong problema, Kristiyano man o hindi, kapag ito ho ang hindi natin natutunan, mga kapatid, magiging sanhi rin ito ng atin pong kalungkutan. Bakit po? Kasi tignan nyo, sabi ho ng James chapter 1 verse number 2. Kasi yung ideyang from our receptive behavior. Paano ba tayo nagre-react kapag nandyan ang pagsubok? Sabi ho ng verse number 2, James chapter 1, sa Tagalog Bible, Santiago. Ano po? James chapter 1 verse number 2. Ito po ang sabi nung talata. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. So again, sabi po ni Santiago, in verse number 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. The idea is this, kapag tayo raw ay humaharap sa iba't ibang klase ng pagsubok, yung sinabi pong diverse temptation dyan, hindi po tukso, kundi diverse trials and testings. Yan ho yung equivalent ng salita na yan. Okay? Malinaw, sabi ni James, my brethren, count it all joy. Ang kausap niya rito, mananampalataya. Kasi sabi ng Bible, my brethren. Hindi ho applicable yung my brethren sa mga unbelievers. Hindi ho bagay yung my brethren sa mga walang Kristo at hindi Kristiyano. So ang kausap dyan ni Santiago ay mga kapatiran. Anong sabi niya sa mga kapatiran? Count it all joy. Alin man dyan, maliit, malaki, pagsubok sa pamilya, relasyon, kung ano pa man, pagkain, pananalapi, material na bagay o kalusugan, alin man dyan, sabi ni Santiago, count it all joy. Tinuturo niya sa atin na tayo ay maging masaya sa kahit anong pagsubok o problema na kinakaharap natin. Kasi nga, ang dapat nating bantayan, mga kapatid, is our behavior. Paano natin tinatanggap yung pagsubok? Sabi nga ho ng Bible, maganda alam natin ito mga kapatid. Ang pagsubok ay meron pong iba't ibang pinagmumulan. Yan ay pwedeng pagsubok ng ating pong pananampalataya. Yan ay pwedeng pagsubok ng ating pasensya. Kung paano tayo talagang nagpe-persevere, kung paano natin tinitiis ang lahat, o kaya pwedeng yan bunga ng mali nating ginagawa, or pwede rin namang mga kapatid, hindi ho tayo gumagawa ng tama, kaya wala ho tayong nakukuhang magandang gantimpala. Kasi sabi ho ng Bible yung pagtatapat at paglilingkod, sinusuklian ng Diyos ng pagpapala. Baka akala natin, yung wala tayong ginagawa, okay na yon, mga kapatid. Bagay din ho na pwedeng pagmulan yan ng atin pong kahirapan o pagsubok sa buhay, yung hindi nga tayo gumagawa ng mali, pero wala rin tayong ginagawang tama. Mga kapatid, parehas po yun. Hindi ka nga gumagawa ng mali, pero hindi ka naman gumagawa ng tama. Hindi ka naman nai-involve sa ministry. Hindi ka sumasali sa mga sakripisyo. Hindi ka nagiging part ng mga contribution para sa gawain. Mga kapatid, huwag mong tignan na parang baliwala lang yan sa harapan ng Panginoon. Mahalaga po na dapat tayo merong role and participation para sa gawain po ng Diyos. Kaya kapag hindi ho natin ito naintindihan, pag hindi natin tinanggap na yung atin pong mga nararanasan, hindi ho naging okay yung atin pong reaction, yung ating behavior, napakahalaga po kasi mga kapatid tignan nyo ho. Sabi nga ng Bible, pag nag-worry ba tayo, pakinggan po ninyo, pag nag-worry ba tayo, yan ba makapagdadagdag ng isang kubiko sa atin pong height? Sa ating taas? Parang ganito kapag tayo ba nagpanik, kapag tayo ba nag-worry, yung problema ba natin masosolve? Sige nga po, mga kapatid. O kaya, pag nagwala tayo, naghamon tayo ng away, nagalit tayo doon sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, mababago ba yung sitwasyon? Hello po, mga kapatid.
Halimbawa, nagalit ka rin sa taong gumagawa sa iyo ng masama. Nagbago ba yung sitwasyon o mas lumala at nadagdagan yung problema? Kaya ang maganda po siguro, mga kapatid, para mangyaring maging masaya tayo, palagi sa harapan ng Panginoon, tignan natin yung ating nagiging attitude pag dumarating yung trials. Kamusta yung ating behavior? Paano natin tinatanggap yung mga pagsubok na yan? Sabi nga po ng Acts chapter 5 verse number 41, dito po matcha-challenge kayo sa disciples ng Panginoon. Kasi tignan po ninyo, sabi ho ng verse number 41, Acts chapter 5, okay? Acts chapter 5 verse number 41, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. So mantakin nyo ha, sila po gustong ikula. Actually, kinulong na nga sila kinulong na sila dahil sa ginagawa nilang pangangaral. At sila po ay, kumbaga, pinapatawan at ina-accuse na mga nung mga ginawa nilang kasalanan o mali. Pero anong sabi ng Bible? And they departed from the presence of the council rejoicing. Ganyan ba tayo pag may problema? Masaya pa rin. Ganyan po ba tayo pag walang makain? Masaya pa rin. Ganyan po ba tayo pag may sakit? Masaya pa rin. Ganyan po ba tayo kapag may nagpe-persecute sa atin? Masaya pa rin. Ganyan po ba tayo pag nahihirapan sa paglilingkod? Masaya pa rin. Ang lahat ng yan ay magdidepende kung paano natin tinatanggap yung mga nangyayari po sa ating mga buhay. Paano tayo nagre-react? Yan ho yung atin pong matutunan. Kasi gusto natin masaya palagi. Tama po ba? Tandaan po ninyo, hindi ibibigay yan ng mundo. Maniwala po kayo, ang mundo, hindi tayo laging bibigyan ng kagalakan. In this world, tayo sabi ng Bible, full of tribulations. Ika nga. Sa mundong ito ay puro kabagabagan, puro problema, puro pagsubok ang ibibigay niyan sa mga mananampalataya. Asahan na ho natin na mangyayari yan, mga kapatid. Hindi ho tayo kakampihan ng mundo sa paglilingkod sa Diyos. Hahadlangan tayo at kakasangkapanin ng kaaway yung mga taong malapit sa atin, yung mga taong, di ba, inaasahan natin sa buhay na siyang tutulong at kakampi natin, gagamitin niya ng kaaway. Maniwala po kayo. Hindi magiging masaya at madali ang paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag tayo po ay natuto sa atin pong mga nararanasan sa buhay na ito, pwede pa rin tayong maging masaya. Like what happened to Apostle Paul. Anong sabi niya? Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Anong sabi ng verse number 12? Ang linaw, I know both how to be abased, and I know how to abound. So meaning, alam niya kung ano ang dapat maging reaction niya kapag siya ay naghihirap. Kinakapos, alam din niya ang dapat maging reaction niya kapag siya ay nakakaranas ng kasaganaan. So kaya nga, kasi ito ang madali Pag may blessing, madaling ngumiti. Tama po. Kapag walang nagiging sigalot sa buhay, ang sarap maglingkod. Pero pag meron ng mga puwersang kumokontra sa ginagawa natin sa Panginoon, nalulungkot na tayo. At may tendency pa na tumigil, may tendency pa na hindi natin gawin ng buong inam yung ating ginagawa sa Panginoon. Kumbaga, nawawala na yung pananaw na give your best. Kasi nga, malungkot ka Kasi nga, may problema ka So, sa madalit salita, yun ho yung mga bagay na pwedeng makita natin sa mensaheng ito na kung saan pwede tayong laging maging masaya. Ulitin ko, mga kapatid, ito yung mga posibleng paraan o pwedeng maging dahilan para maging masaya tayo. Yung magkaroon tayo ng right belief. Pangalawa, righteous blessing. And last but not the least is receptive behavior. Tanggapin natin na yan bahagi talaga ng buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. At para sa ating paglulundo, God does not promise temporary happiness. In fact, the Bible assumes problems will come our way. But God does promise lasting happiness for all those who believe in Him. This kind of happiness stays with us despite our problems. God wants us to be happy now and for all eternity. In Philippians chapter 4 verse number 9,
those things which we have both learned and received, and heard, and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Amen? So, ang sabi ni Apostle Paul, and those things which ye have heard, both heard, learned, and received, and heard, and seen in me, do. Kung ano yung narinig nyo, nakita, at natutunan, gawin ninyo. Kagaya ng ginawa ko sa harapan ng Panginoon. Kaya sana sa gabing ito, tunay po na tayo ay natuto at naturuan ng salita po ng Panginoon para tayo ay laging maging masaya sa gawain po ng Diyos. Ulitin ko, pwedeng mangyari ito. Hindi lang dadaan sa atin, kundi pwedeng manatiling tayo ay laging masaya. Ika nga ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Paano yon? Yung tatlong bagay na yon ang pwedeng makatulong sa atin para ang kagalakan ng Panginoon ay laging manatili po sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming naging pag-aaral ng inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan ng mensaheng ito na itinuro mo po sa amin. Marami kami mga pagsubok. Marami kami mga napagdadaanan. Marahil ang iba po sa amin ay parang hindi na kinakaya yung kanila pong nararanasan. But Lord, maraming salamat po sapagkat totoong ang mensaheng ito ay napapanahon sa amin pong kalagayan ngayon. Kaya salamat po sa karunungan, salamat po sa pagtuturo, salamat po sa kapangyarihan ng inyo pong salita. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig. Pagpalain mo po ang mga nakilos sa kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatirang nakasama nating nag-aral ng salita ng Diyos. Pero wag muna ho kayong umalis, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. At panoorin po muna natin yung mga pamilya at kapatiran na atin pong ipagpe-pray ngayong gabi. Ito po sila. So yan po, yung mga pamilya na atin pong ipapanalangin ngayon pong gabing ito. Mga kapatid, samahan po ninyo akong mag-pray
At sama ho natin sa prayer yung nanay ko po, si Nanay Belen Victoriano, na sana'y talagang pagalingin at palakasin po siya ng Panginoon. At hindi lang po ngayon, talagang isama niyo rin ho sa prayer. At yung kami pong mga magkakapatid, so isama niyo ho sa prayer na sana'y talagang magkatulong-tulong kami at maging maayos po yung aming kumbaga ginagawa para po sa aming nanay. So sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, dalangin po namin na Ikaw po ang gumawa sa amin po mga kapatiran. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Una po, nilalapit namin sa inyo ang Biagtas family. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa kay Ninong As, kay Ninang Flor. Lagi mo pong bantayan ang kanilang kalusugan. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa kanila ang maayos at malakas na pangangatawan. Ilayo mo sila sa mga anumang banta ng karamdaman. I-provide mo rin po yung kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Maging ang kanilang tindahan ay tunay na inyo pong pagpalain at maging source po ito, O Diyos, ng kanila pong mga pangangailangan sa araw-araw. Dalangin ko po ay patuloy mo po silang gabayan at maging ang kanila po mga napapakinggang mensahe ay magdulot po ito ng kanilang kalaguan at katapatan sa paglilingkod. Maging ang kanilang mga anak, Panginoon, ay dinadalangin ko rin po ang pamilya ni Mac, pamilya ni Vanessa, ni Ana. Dalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo, patnubay sa bawat isa sa kanila. I-provide mo rin po ang kanilang mga kailangan, O Diyos. Maging kay Jason, tunay Panginoon na Ikaw ang gumawa sa kanyang buhay. Lagi mo siyang patnubayan. Maging si Preacher Carlo. Dalangin ko po, Panginoon, ng divine wisdom, strength, protection, sa kanya po mga ginagawa, sa kanya mga pinupuntahan, at sa kanya mga tinuturuan mula po sa inyong salita, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin at i-provide mo rin, O Diyos, yung kanya po mga pangangailangan. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Ninang Alice, ang Nalaunan family. Ikaw po ang gumabay kay Gilbert sa kanyang mga ginagawa, sa pagtatrabaho, maging kay Gaisel Ann, maging kay Ninang Alice, good health, protection, and financial provision. I-bless mo rin po ang kanyang tindahan, pagpalain mo ang kanyang kalusugan ng katawan, hipuin mo, O Diyos, ang kanyang iniindang karamdaman. Patuloy ka bang bigay sa kanya, Panginoon, ng lahat ng kanilang pangangailangan. Dalangin ko rin po ang Libunaw family. Ikaw ang gumawa sa pamilya nila si Sir Gisan. Ingatan mo po sila palagi, lalo na si Ken, sa kanyang pag-aaral, karunungan, kalakasan ng katawan, provision sa kanila pong mga needs, at tunay po, Panginoon, na Ikaw ang magsaayos ng kalagayan po ng kanilang family. Gumawa ka po sa puso ni Derek, maging kay Jisan, patuloy mo siyang palakasin, i-encourage, at bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom kung paano niya po aayusin yung kanyang mga dapat gawin at yung mga nangyayari po sa kanilang buhay, Panginoon. Tunay po na inyo po silang gabayan. I-provide mo rin yung kanilang mga kailangan, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya Libunaw. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanilang mga buhay. Maging si Kimiko at si Len, ang Biado family. Lord, dalangin ko rin po ang patuloy na paggawa mo sa kanila. Inyo po silang katagpuin at sana, Panginoon, sila po ay makarinig ng mensahe mo, Panginoon. Sila po ay maka-attend at makarinig mula po sa inyong salita. Kaya, O Diyos, dalangin ko po na patuloy kang gumawa sa mga pamilyang ito. Lord, nilalapit ko po ang Baculpo family. Lalo na po si Preacher Chris sa kanyang kalusugan, sa kanya po mga ginagawa sa gawain dyan po sa lugar ng Samar. Bigyan mo siya ng wisdom, guidance, ilid mo po siya doon sa mga tao na dapat niyang makausap, na siyang madadala niya sa gawain at makakatuwang sa ministry. Papagbungahin mo po ang kanyang ginagawang paglilingkod dyan po sa Samar. I-provide mo rin yung kanyang kailangan. Good health pa rin po, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang kalusugan ng katawan. Maging kay Sister Jen, kay Brother Kit na nandito po sa Manila, i-provide mo po ang kanilang kailangan, wisdom sa pag-aaral ni Kit at pakalakasan ng katawan para kay Sister Jen sa kanyang pagtatrabaho. Tunay po na gabayan mo ang pamilyang ito at inyo po silang alalahanin sa kanila po mga pang-araw-araw na kailangan. Ganon din po si Nanay Denden. Patuloy mo siyang palakasin. Patuloy mong palaguin ang kanyang pananampalataya. Patuloy mo siyang bigyan, O Diyos, ng mga pangangailangan sa kanya pong buhay sa araw-araw. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanyang puso. Dalangin ko po ang patuloy na
pagkilos mo sa kanyang buhay at maging sa kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang Bautista family. Ikaw ang gumawa kila Ate Ludi, maging kila Kuya Ronald, kay John Michael, kay Clarence, kay Jacqueline. Ang buong pamilyang ito, Panginoon, ay nilalapit ko po sa inyo. Tunay po na ikaw ang siyang nakakaalam ng kanila pong mga kalagayan. I-provide mo po ang kanilang mga pang-araw-araw na kailangan. Tulungan mo po sila, Panginoon. Ikaw ang siyang magbigay ng maayos na kalakasan at kalusugan ng kanilang katawan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa puso ni Jacqueline, maging sa puso ni Clarence at ni JM. Sana'y magtuloy-tuloy po silang maglingkod at sumunod sa gawain mo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Deacon Ronald, ang Lacuna family. Gabayin mo po si Deacon sa kanyang pagtatrabaho, good health, protection, and patuloy mo po siyang bigyan ng maayos na kalakasan ng katawan. Ilayo mo rin siya, Panginoon, sa anumang banta ng karamdaman. Ang kanila pong lugar na pinupuntahan, ang kanyang barkong sinasakyan, ang kanyang mga kasama sa trabaho. Lord, lagi mo po silang gabayan. Biyayaan, Panginoon. Tunay po na ikaw ang gumamit sa buhay ni Deacon Ronald, kung paanong siya po ay nagiging pagpapala sa inyo pong gawain, maging sininang anak. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kalusugan ng katawan, provision sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Tunay po na gumawa ka po sa kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng mga pangangailangan nila. Maging kila Brother Sam, Brother Paul, Brother Aaron, dalangin ko po ang patnubay at ang karunungan na ipagkaloob mo po sa kanila, lalo na yung mga nag-aaral pa, Panginoon. Tulungan mo po sila, biyayaan sa kanila po mga pangangailangan sa araw-araw. Good health, guidance, O God. Huwag mo rin payagan na isa man sa kanila ay magkaroon po ng malubhang karamdaman. Kaya, Panginoon, ikaw po ang aming inaasahan na tutugon at magbabalik ng pagpapala sa pamilya Lacuna. Gabayan mo po sila, Panginoon, at ikaw po, O Diyos, ang mag-provide ng kanilang mga kailangan. Lord, dalangin ko rin po ang Balungayan at Herbolinga family. Ang pamilya nila, Sister Lani. Ikaw rin po ang gumawa, Panginoon, sa buhay niya. Gabayan mo po ang kanyang mga anak. Sila Sister Johnny Bell, Charmel, at maging si Sander. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagpapala na ipagkaloob mo po para sa kanila. Guidance, O God, every day. Lagi mo po silang tulungan sa kanilang needs. Maging si Sister Joanne at maging si Brother Kiel. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa Haddock family. Inyo po silang gabayan, Panginoon. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanila pong mga puso. Gabayan mo po ang bawat isa po sa kanila, sa aming mga kapatiran, dyan po sa lugar ng Libis. Lord, dalangin ko po ang pamilya nila, Ninang Kiten, ang Lacuna at Cakayan family. Bigyan mo po ng kalakasan ng katawan si Ninang Kit. Lagi mo rin pong i-provide yung kanyang needs at sana ay patuloy mo siyang palakasin. Patuloy mo po siyang gamitin, O Diyos, sa gawain mo. Ikaw po ang kumilos sa kanyang buhay. Bigyan mo siya, O Diyos, ng kagalingan, kalakasan ng katawan, provision, at tunay na gumawa ka po sa kanyang puso, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang pananampalataya, paluguin mo, O Diyos, ang kanya pong spiritual na pamumuhay. Nilalapit ko rin po sa inyo si Sir Joanne, si Mawel, si Sigi, ang buong pamilyang ito, naway lagi mo po silang gabayan. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanila po mga puso. Lagi mo pong tulungan ang bawat isa po sa kanila, sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Dalangin ko po ang paggawa mo rin sa pamilya nila, Kuya Tony. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa Lacuna family. Gabayan mo sila Ate Jean, sila Kuya Tony, at bigyan mo po sila ng maayos na kalusugan ng katawan. At kung meron man silang nagiging karamdaman, O Diyos, bigyan mo po ito ng kagalingan. I-provide mo rin yung kanilang mga kailangan sa araw-araw. Tulungan mo rin po ang kanilang mga anak. Sila Marvin, sila Karen, si Kim, si Kate, ang kanilang mga pamilya. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanilang mga puso. I-provide mo rin po ang kanilang mga kailangan, Panginoon. Kalakasan din ang ipagkaloob mo po sa bawat isa sa kanila. Maging kay Ate Lita Dumlao. Dalangin ko, Panginoon, ang inyo pong paggawa sa kanyang buhay, at patuloy kang kumilos sa kanyang puso. I-provide mo rin, Panginoon,
ang kanya pong mga kailangan. Tulungan mo po ang pamilya nila Kuya Tony, ang kanyang mga anak. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang Contreras family. Ikaw ang gumawa kay Ate Veron, may kay Mary Grace, kay Stephanie. Tulungan mo po ang pamilyang ito. Palakasin mo ang kanilang katawan. Palaguin mo ang kanilang pananampalataya. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Tunay, O Diyos, na ikaw ang nakakakita ng kanilang sitwasyon at bigyan mo sila, Panginoon, ng mga kailangan nila sa araw-araw. Tulungan mo po si Ate Veron. Palaguin mo yung kanyang pananampalataya. Bigyan mo siya ng malusog na pangangatawan. Ikaw ang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming inaasahan para po sa kanilang mga kailangan, maging sa kanyang mga anak. Kay Mark, kay Jean, kay Jeff, at sa iba pa niyang mga anak, Panginoon. Gumawa ka po sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya nila Nanay Gueta, ang Gueta family. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng katawan kay Nanay Cristina at maging kay Tatay Juan sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak. Tulungan mo po ang pamilya ni Nanay Cristina. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumamit sa kanyang buhay. Biyayaan mo siya ng kalakasan ng katawan sa kanyang mga kailangang pagkain. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide. Ilayo mo rin siya, O Diyos, sa mga banta ng karamdaman. Huwag mong payagan na siya magkasakit, O Diyos. Bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, maging si Nanay Rosita Andres. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya, Panginoon. Biyayaan mo siya sa kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Tulungan mo po ang kanilang pamilya. At ikaw po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng kanila pong mga kailangan, O Diyos. Gumawa ka po sa pamilya Andres at pamilya Gueta, Panginoon. Maging sa Chico family. Ikaw rin po ang kumilos, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Lord, dalangin ko po ang pamilya ni Nanay Luningning Ibes. Dalangin ko po ang kalakasan ng katawan para sa kanya. Lalo na po sa kanyang problema sa paningin. Lagi mo po siyang gabayan. At bigyan mo po siya, O Diyos, ng maayos na paningin sa kanyang mata, kalakasan, kagalingan. I-provide mo rin, Panginoon, ang lahat ng kanya pong mga kailangan. Patuloy mo siyang gamiting daluyan ng pagpapala. Patuloy mo siyang i-bless, O God, physically, emotionally, mentally, financially, and spiritually. Ikaw po ang gumawa sa buhay ni Nanay Luningning, Panginoon. Dalangin ko po ang pagkilos mo sa kanya pong buong pamilya, sa kanya mga anak, sa kanya po mga mahal sa buhay. Ganon din po ang Fernandez family. Gumawa ka po, Panginoon, sa buhay ni Tintin, ni Jessie, ni Jesiah. Ang bawat isa kanila, patuloy mo po silang gabayan. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanilang mga puso. Maging kay Sister Grace at kay Wilson, ang Manlisis family, Panginoon. Dalangin ko po ang pagkilos mo sa bawat isa po sa kanila. Lagi mo po silang ingatan. I-provide mo rin, Panginoon, yung kanilang mga kailangan, O Diyos. Gumawa ka po sa buhay ni Sister Grace, sa buhay ni Wilson. Tulungan mo po sila, Panginoon, at ikaw po ang magbigay ng kanilang mga kailangan. Lord, dalangin ko po sa inyo ang pamilya ni Sister Mati, ang Siasol at Hekilio. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng katawan para kay Sister Mati, sa kanyang mga anak, kay Marivic, kay JR, kay Louie, at sa iba pang mga anak niya, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan sa kanyang mga apo at provision, Panginoon, sa mga pang-araw-araw nilang kailangan. Pagpalain mo rin ang kanyang negosyo, ang kanyang pagtatrabaho, yung kanyang mga pag-sideline, Panginoon. Sana talagang inyo po itong pagpalain. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang mag-bless sa buhay ni Sister Mati kung paanong siya po'y ginagamit mo para sa inyong gawain, O Diyos. Ibalik mo sa kanya ng dobling pagpapala ang lahat ng kanya pong ginagawa para sa inyong gawain, O Diyos. Tulungan mo po ang Siasol at Ikilio family. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang Diinla family. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng katawan para kay Brother Ray, maging kay Sister Gypsy sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang mga anak, kay Brother Renzi, kay Rencil, kay Andrea, kay Adrian, lalo na kay Sunny, Panginoon. Patuloy mong hipuin ang kanyang katawan. Pagalingin mo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. I-provide mo po ang pangangailangan ng Diinla family sa araw-araw na kanilang kailangan, kalakasan, guidance sa buong family, provision, O God, for their daily needs. At patuloy mo silang i-encourage at palaguin sa kanila pong ginagawang paglilingkod para sa inyong gawain. Tulungan mo po
ang pamilyang ito. Ikaw po ang gumawa sa bawat isa po sa kanila. Maging kila Brother Arnel sa The Asis family at ganun din kay Sister Rian sa kanilang anak na kay Daniel. Lord, please, ikaw po ang mag-provide ng kanilang mga kailangan. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanilang mga puso. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang siyang nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit po namin sa inyo si Ate Judy at si Patricia, ang Manahan family. Lord, ikaw po ang gumawa rin sa kanila. Tulungan mo po sila sa kanilang mga kailangan. Patuloy mo silang palaguin, pagpalain, at patuloy mo silang gamitin, O Diyos, sa inyo pong gawain, Panginoon. Lord, nilalapit po namin sa inyo si Preacher Christian and Preacher Rodel sa kanila pong ginagawang pangunguna sa gawain, O Diyos. Bigyan mo po sila ng guidance, strength, growth, at i-provide mo rin po yung kanilang needs at tunay po, Panginoon, na papagbungahin mo ang mga gawain na ipinagkatiwala mo po sa kanila. Patuloy mo silang palakasin, maging ang kanilang mga magulang, kanilang pamilya na nasa Samar. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos at gumawa sa kanilang mga buhay. Nilalapit din po namin sa inyo si Sister Weng. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanya, lalo na sa sitwasyon na ngayon, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, i-encourage, gamitin mo ang kanyang buhay para sa ministry at tunay po, Panginoon, na ikaw ang siyang tumugon ng kanilang pangangailangan, maging ng kanila pong buong pamilya. Lord, nilalapit din po namin sa inyo, Sister Eliza. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa kanya. Patuloy mo siyang palakasin. Patuloy mong i-provide yung kanyang needs ng kanilang family. Patuloy mo siyang gamitin sa ministry, Panginoon. Marami pa ang maidagdag na pwedeng magawa sa gawain sa pamagitan ng kanya pong buhay para sa paglilingkod. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanyang puso. Patuloy mo siyang palakasin at patuloy mo siyang biyayaan ng mga kakayanan at karunungan, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa inyo, Sister Tricia, Sister Ann, maging si Sister Crisanta. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng karunungan sa pag-aaral, provision sa araw-araw na kailangan nila, guidance, O God, maging sa kanilang family, patuloy mo silang tulungan, i-provide mo rin yung kanila pong mga kailangan, Panginoon. Patuloy mong gamitin din ang buhay ng mga kabataang ito sa pagtuturo, sa music ministry, at kung sa ano pang bagay, Panginoon, na pwede silang magamit. Lord, may you continue to use these young people na sila'y maging blessing sa ministry. Patuloy mo silang ingatan. Sana, Lord, sa kanilang ginagawang pag-aaral, tunay na sila po ay makapagbigay pa rin ng panahon sa gawain mo at patuloy mo silang ingatan at palakasin. Lord, nilalapit din po namin sa inyo si Brother Noel. Ikaw rin ang gumawa sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, i-provide mo rin yung kanyang kailangan at maging ang kanya pong buhay, ang kanyang family. Tunay po, Panginoon, na gumawa ka rin sa kanilang puso. Maging kay Brother Gab, sa kanya pong paglilingkod. Panginoon, dalangin ko po ang kalakasan at patnubay mo, provision sa araw-araw. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa. I-guide mo siya sa mga taong dapat niyang ma-invite at maging bunga sa gawain, maging ang kanilang family, O Diyos. Dalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo sa bawat kapatiran na amin pong naipanalangin. Maging ang aking pong nanay, si Nanay Bilen. Lord, ang prayer ko po, patuloy mo siyang palakasin, paggalingin, i-provide mo po yung mga kailangan naming gamot, yung mga pang-araw-araw na gastusin. Lord, sana talagang patuloy ka pong gumawa sa amin pong sitwasyon ngayon. Bigyan mo rin po ako ng karunungan, kami magkakapatid ay maging maayos po sa aming mga dapat gawin para sa aming nanay. Kaya Panginoon, ikaw po ang aming inaasahan na gagawa sa amin pong sitwasyon at kalagayan. Lord, dalangin ko po ang nalalapit naming anniversary. Ikaw po ang gumawa para po sa online celebration po namin sa darating na katapusan ng linggong ito. Kaya Panginoon, ikaw po ang magbigay ng karunungan sa mga kinauukulan na dapat mag-prepare at maging blessing ang aming pong gagawing celebration. Ikaw po ang gumabay sa mga kapatirang magpa-participate at magbibigay ng kanilang pong bahagi para po sa masaya at mapagpalang celebration ng amin pong online ministry. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin kinukumit ang lahat ng ito, maging ang mga kapatirang kasama namin, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang bawat nag-join ngayong gabi. Pagpalain mo ang mga nakatulong ko po para sa online ministry. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na bigyan namin ng kaluwalhatian, kapurihan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa buong araw na ito. Gabayan mo kami
at samahan sa buong magdamag. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatirang nakasama po natin ngayong gabi sa ating pag-aaral at pananalangin. Maraming salamat po. At bukas, meron na ho tayong bread talk, mga kapatid. Gawa ng kaninang umaga, nagkaroon po kami ng biglaang meeting. So ako po pinatawag ng mga pastor para po sa isang mahalagang usapin. Kaya nga sana isama niyo sa prayer na sana talagang kami po mga lingkod ng Panginoon talagang patuloy na magamit at maging kumbaga makapagbigay ng encouragement sa mga kawan at gawain ay pinagkatiwala po sa amin ng Panginoon. Again, salamat po sa lahat na nag-join. God bless you and to God be the glory. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives, The ones now groping in the dark, Lord, be the spark. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring, to be true. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, The ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we reach for the falling ones and the searching ones, the ones who seem to lose their way. Save them today. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring. Lord, we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring. Lord, we pray for the lonely ones. Lord, we pray for the broken hearts. Lord, we reach for the fallen ones, to be true. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for
When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak. Though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face.